Minamahal kong diary, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero sa tagal ng panahon na kinikimkim ko ito, pakiramdam ko'y kailangan ko ng may mapagsabihan. Kahit ikaw lang, kahit sa pahinang ito lang. Ako si Marta, 18 taong gulang. Lumaki akong malapit sa pamilya ng aking ina, kaya't madalas akong nasa bahay ng mga lolo't lola ko. Doon ko mas nakilala si Tio Marco, ang bunsong kapatid ng mama ko, 27. Siya masyadong bata para maging tiyo sa paningin ng iba, pero sa akin, siya ang matiyagang nagturo sa akin kung paano mag-drive ng bisikleta, gumawa ng assignment sa math, at maging matapang sa harap ng mundo. Tapos noon, akala ko'y paghanga lang yon. Gusto ko lang sigurong may mapagkakatiwalaan, pero habang lumilipas ang panahon, iba na ang tibok ng puso ko sa tuwing nakikita ko siya. Iba ang kilig kapag tinatawag niya akong baby girl, at masakit kapag nakikita ko siyang may kasamang iba. Alam kong mali kahit walang dugo sa pagitan naming dalawa. Dahil tiyuhin ko siya sa tuhod, alam kong hindi ito tatanggapin ng lipunan. Kahit anong pilit kong iwasan siya, lalo lamang siyang lumalapit. Hindi ko rin alam kung nahahalata niya ang nararamdaman ko. Pero minsan napapansin kong tumatagal ang tingin niya. Napapadalas ang pag-text niya ng, "Ingat ka palagi ha, miss kita." Isang beses nahuli niya akong umiiyak sa likod bahay. Tinabihan niya ako. Tinanong kung may problema. Gusto ko sanang sabihin ang totoo. Pero pinili kong nangumiti lang at sabihing pagod lang. Ako hinawakan niya ang kamay ko at doon ako lalong nalito dahil ang haplos niya ay hindi natulad ng isang tiyuhin. Para siyang may gustong ipahiwatig, pero pareho kaming piniling manahimik. Pero hanggang ngayon, bit-bit ko pa rin ang damdamin. Ito walang kasiguraduhan, walang direksyon, ngunit totoo at sa puso ko. Kahit alam kong hindi ito kailanman dapat, siya pa rin ang unang lalaking minahal ko ng buo. Hiling ko lang sana, balang araw matutunan kung tanggapin na may mga pagmamahalang hindi dapat, kahit gaano ito katotoo. Salamat. Narito ang karugtong ng malaliham na kwento ni Marta, kung saan nangyari ang isang lihim na pagkikita nila ng kanyang Tio Marco. Puno ng damdaming pinipigil at katotohanang itinatago sa mundo. Hindi ko alam kung tama bang isulat ko pa ito, pero parang saisabog na ang dibdib ko kung hindi ko ito mailalabas. Kahit sa'yo lang baka tuluyan na akong lamunin ng bigat na ito. Noong Sabado ng gabi, habang abala ang lahat sa handaan para sa karawan ni Lola, bigla akong nakatanggap ng mensahe ni Marco. "Labas ka muna sa likod." Saglit lang sa sa mensahe ni Marco. Nagdalawang isip ako, pero parang automatic kong gumalaw ang mga paa ko nasa lilim. Siya nang manggang matagal ng tahimik na saksi sa kabataan ko, nakasandal siya roon. May hawak na 2 bote ng soft drinks. Parang wala lang. Parang hindi kami parehong may tinatagong damdamin. Tahimik lang muna, kami walang imik hanggang sa siya na ang nagsalita. "Hoy, alam mo bang naiiba ka na napatitig ako ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi ka na yung batang tinuturuan ko magbisikleta, hindi ka na yung Marta na sinasabayan ko lang sa assignments." Ang dami nang nagbago, hindi ko alam kung matutuwa ako or matatakot sa tinig niya. "May halong ka ba? May pag-aalinlangan." Hindi Marco mahina kong bulong. Dahil hindi ko na kayang tawagin siyang tayo sa sandaling iyon, tumingin siya sa akin direktang tingin. Hindi na kayang ikubli ang damdamin. "Marta, may mali ba kung ikaw ang tanging tao na hindi ko maalis sa isip ko?" Kahit pilitin kong itama ang lahat, hindi ko alam kung sagutin ko siya o yakapin o tumakbo palayo. Pero ang totoo, gusto ko siyang hawakan. Gusto kong marinig na kahit bawal. Ako rin ang laman ng puso niya sa halip bumulong lang ako. Ako rin walang halik, walang hawakan. Pero may mga matang nagsigawan ng damdamin doon sa likod ng mangga, sa dilim ng gabi at sa katahimikan ng mundo. Nakahanap kami ng sandaling, kami lang ang totoo, pero pagbalik namin sa handaan, pareho ulit kaming nakamaskara. Ako ang pamangkin, siya ang tiyuhin. Walang nakakaalam ng lihim naming sandali. At wala ring nakakaalam kung uulitin pa ito hanggang kailan. Hindi ko alam, pero na ngayon, diary, ikaw lang ang saksi. Muling dumilim ang paligid ng matapos ang kasiyahan, tahimik na ang buong bahay. Ang huni ng mga kuliglig at mahinang hampas ng hangin. Sa dahon ng mangga lang ang maririnig. Akala ni Marta ay tapos na ang gabi. Akala niya ay tapos na rin ang anumang sandaling palihim, hanggang bigla siyang nakatanggap ng mensahe. "Hoy, gising ka pa ba sa ad ni Marco?" Hindi siya agad sumagot. Pinakiramdaman niya ang tibok ng kanyang dibdib bumibilis. "May ka ba? May pananabik?" "Oo, nasa kwarto lang. Bakit walang sagot?" Ngunit ilang saglit pa, may mahinang katok sa bintana. Pagbukas niya ng kortina, nandoon si Marco nakatayo sa lilim. Wak ang kanyang itim na hoodie. "Hoy, tara, sandali lang. Gusto lang kitang makausap ng maayos." Wala siyang sinabi. Tahimik siyang lumabas ng kwarto.
Dahan-daang binuksan ang pintuan at sumunod sa kanya. Dinala siya ni Marco sa dulo ng bakuran malayo sa bahay, sa lumang kabong ginagamit dati bilang imbakan. Pagpasok nila sa loob, inilapat ni Marco, ang pinto madilim, tahimik sila lang. Bakit mo ako dinala rito? Mahina ngunit nanginginig ang tinig ni Marta. Tumingin si Marco sa kanya, hindi na siya nakangiti, seryoso mapanganib dahil ayokong magkunwaring wala akong nararamdaman. Lumapit siya kay Marta dahan-dahan, hanggang halos magkadikit na ang kanilang mga hininga. Bawat oras na kasama kita, pinipigilan kong hawakan ka, pinipigilan kong mahalin ka sa paraang hindi ko dapat gawin. Tumulo ang luha ni Martha, hindi sa takot kundi sa pagkalito sa matagal na pagnanasaring ibinabaon sa katahimikan. Bakit ngayon mo lang sinasabi? Hinawakan ni Marco ang pisngi niya, mainit ang palad niya, pero mas mainit ang damdaming naroon dahil alam kong bawal pero mas bawal ang magpanggap. At doon sa gitna ng dilim, sa pagitan ng mga lihim, dumampi ang labi ni Marco sa labi ni Marta, mahinahon, nanginginig, punong-puno ng damdaming. Matagal nang pinipigil, ay hindi yun halik ng kapusukan, isa yung halik ng pag-amin, ng paglalantad ng katotohanang. Matagal nang ikinukubli, ngayon yamakap si Martha mas mahigpit. Tuluyan nang bumigay ang mga luha niya kasabay ng bawat haplos. Bawat hininga ay ang pagbitaw sa takot. Sa gabing iyon, pinili nilang kalimutan ang mundo, ngunit hindi habang buhay ang gabi. Anyalam nilang ipagdating ng araw. Ang liwanag ay muling magbubunyag ng kasalanan. Makalipas ang gabing iyon sa lumang kubo tila, nagbago ang lahat kay Marta, hindi na siya makatingin sa salamin ng diretsyo. Dunguts mga halik, ang yakap, ang bulong ni Marco sa kanyang tenga paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Ilang beses niyang tinanong ang sarili, bakit ko pinayagan? Bakit hindi ako tumutol? Pero ang puso niya, kahit balot ng takot, ay hindi nagsisisi. Nasa mesa, sila ng almusal ng umagang yon, buo ang pamilya nandoon. Si Lola, si Mama, at si Marco, na parang walang nangyari. Pero ang tahimik mo ngayon, Martha, puna ni Mama na patingin siya sa kanyang plato. Inaantok lang po, siguro. Maikling sagot niya, pero si Marco hindi rin mapakali. Paulit-ulit niyang iniikot ang kutsara sa kape, habang pasimpleng sumusulyap kay Marta. Walang halatang kilos, pero ramdam nila pareho ang tensyon sa pagitan nila. At hindi lang sila ang nakapansin. Habang naghuhugas ng pinggan, si Marta sa kusina lumapit si Ate Lian. Ang panganay na pinsan niya tahimik pero diretsyong tumingin sa kanya. Hoy, Marta, may gusto akong itanong. Ano yon, ate? May nangyayari ba sa inyo ni Tio Marco? Halos mabitawan ni Marta ang plato. Haha! What do you mean? Napangiti si Lian pero hindi yun masayang nangiti. Para bang may nalaman siya? O baka may nakita? Napansin ko lang iba na yung tinginan nyo. Parang may sikreto. Wala talaga pilit na tugon ni Marta. Kahit damang-dama niya ang mabilis na tibok ng puso. Ngunit hindi tumigil si Lian. Alam mo, pinsan, bawal ang ilang bagay. Kahit gaano mo pa gustuhin, baka masaktan ka sa huli. Tapos pag-alis ni Lian, halos hindi na makahinga. Si Marta nagtatakbo siya paakyat sa kanyang kwarto, isinara ang pinto, at dun muling napaiyak. May nakakahalata na kinagabihan. Dumating ang mensahe ni Marco, pero pwede ba tayong magkita ulit? Kailangan nating mag-usap, mahalaga. Pero this time, hindi agad. Sumagot si Marta, may halong kaba, may halong takot at unti-unti niyang naisip masarap magmahal. Pero masakit kapag ang minahal mo ay hindi dapat. Hindi na mapakali si Marta sa loob ng kanyang silid. Kanina pa siya pinagmamasdan ng buwan mula sa bintana at ang mensahe ni Marco ay nananatiling bukas sa kanyang cellphone screen. Hoy, pwede ba tayong magkita ulit? Kailangan nating mag-usap, mahalaga. Nagdesisyon siyang lumabas. Nakasuot siya ng hoodie. Tila itinatago ang sarili sa lamig. Nang gabi o baka sa bigat ng katotohanan sa parehong kubo, siya dinala ni Marco tahimik. Ito hawak ang isang lumang kahon. Nang makita siya, agad siyang lumapit at hinawakan ng kanyang kamay mahigpit, parang ayaw pakawalan. Bakit, Martha, may nakakahalata na si Lian? Baka pati nanay mo hindi na tayo ligtas. Alam ko mahina niyang sagot. Anong gagawin natin, Marco? Hinila siya ni Marco papalapit, isinandal sa dibdib. Niyadama ni Martha ang mabilis na tibok ng puso nito. Hindi handa akong lumaban. Kung handa ka, kung tatakas tayo, kakalimutan natin ang lahat. Pamilya, pangalan, reputasyon. Pero magkakasama tayo. O kung ayaw mo, hahayaan kitang lumayo. Na nahimik si Martha, napapikit ilang saglit. Siyang walang imik, tila hinihigop ng lalim ng kanyang iniisip. Kapag lumaban tayo, magiging kasalanan pa rin. Ito sa paningin ng marami. Pero kapag lumayo ako, magiging kasalanan ko sa sarili ko umiyak. Siya hindi dahil sa takot, kundi dahil sa katotohanang alin man ang piliin may masasaktan. Hindi mahal kita,
Marco, pero pagod na akong magtago. Tumango si Marco, kinuha niya ang kahon at inilagay sa kamay ni Marta. Ito ang lahat ng naiipon kong pera. Magsimula tayo sa malayo, pero kailangan nating magdesisyon ngayon. Dahil kapag sumikat ang araw, baka hindi na tayo muling makalabas. Biglang may kumalabog sa labas ng kubo, may mga yabag, may mga tinig, Marco, Marta boses. Yun nila nagkatinginan sila, alis na tayo, bulong ni Marco ngayon na.